guys, for today's video, manonood tayo ng Uninvited. RG! Kasi commercial pa naman. Let's go! Hi guys! Happy Holidays! Merry Christmas! Nakatapos na namin manood ng Uninvited. Of course, kasama ko ang aking brother and ang aking mother. So, dito kami ngayon sa Jerry's Grill para mag-lunch after mag-watch. Pero share ko sa inyo, isa to sa mga MMFF movies na inuna talaga namin dahil mahilig ako sa thriller, suspense movie. And at the same time, inabangan ko talaga dito si Miss Vilma Santos, si Ate V, and si Nadine Lustre. Kaya, na-excite na akong panoorin to. And of course, movie review tayo. So, Uninvited, directed by Dan Villegas. It is a revenge movie. Let's start with the film itself. Sobrang ganda nung atake nila. This movie raised the bar talagang from cinematography, yung acting skills nila, yung mismong kabuuan ng movie na to, sobrang solid. It's a must-watch movie. Simulan natin sa mga artista, sa mga cast. Yung acting skills nila talagang lahat binigay na nilang buo dito. Ate V given, kaya naman talaga siyang best actress siya last year, di ba? Lalo na dito, since revenge movie siya, talagang na-flesh out lalo yung acting skills niya. Damang-dama mo yung gustong-gusto niyang i-revenge yung anak niya. Si Miss Vilma Santos dito, as Eva, mother siya ng isa sa mga nabiktima. May ginawa dito si Gilly, which is si Aga Mulak. Sobrang evil niya dito. Syempre, di ko nasabihin para hindi tayo spoiler. Panoorin niya siya. Si Vilma dito, yung anak niya na si Lily, isa siya sa mga nabiktima ni Aga. Kaya, mararamdaman mo talaga na gustong-gusto niyang i-revenge yung anak niya. Dahil, you know, mother's love. Mararamdaman mo yung gagawin niya lahat para sa anak niya. Tapos si Aga Mulak din dito, bumili po ko sa kanya kasi ang galing niya, hindi mo makikita siya si Aga Mulak. Ang makikita mo talaga dito yung evil character niya dito sa movie. Para siyang para siyang sinaniban. Nakakaloka. Alam mo yun, kuha yung inis mo. Lahat ng mga nanonood doon, kuha yung inis niya. Para siyang psychopath. Billionaire siya dito Billionaire na power, mayaman. Tapos nakukuha lahat yung gusto niya. Nababayaran niya lahat yung mga tao para gawin yung mga evil actions niya. Ang galing niya, sobrang galing. Of course, si Nadine Lustre rin, sobrang galing. Anak siya dito ni Aga Mulak. Ang role naman niya dito is liberated girl siya. Liberated siya. Alam mo yung tatlong yun na pinagsama-sama mga best actresses. Aga Mulak, best actor sa Miracle Cell No. 1. Nadine Lustre sa The Later. Si Miss Vilma Santos last year lang sa Tokyo Emerald. Napag na rin natin yun, di ba? Metro in Tokyo. Yun. Ang galing, as in. Ang galing nila ang acting, as in talagang parang totoo. Sobrang super powerhouse to guys, kaya
Ang galing, panoorin nyo. Ikaw mismo mo as a viewer, magigigil ka. Imaginein mo lahat ng actors, best of the best of the best na pinagsama dito sa movie na to. And of course, samahan mo pa ng ibang casting, si Elijah Canlas, na award-winning din. Tapos si Lily, na si Gabby Padilla, award-winning din siya sa indie film na Gitwing. Kaya sobrang galing, sobrang galing. Sobrang challenging ng role nila dito. Si Lily, siya kasi yung na-biktima dito eh. And of course, si Ate V, sobrang challenging din ng role niya dito kasi aabangan mo kung paano siya magwawala, kung paano siya magre-revenge para sa anak niya. Napaka-natural ng acting nilang lahat. And of course, lahat ng mga cast dito sa movie na to, nabigyan nila ng justice yung role nila. Sobrang gagaling as in. Skylet sa director, Den Villegas. Ang ganda nung cinematography nila. Majority is isa yung plot nila sa isang malaking bahay, sa isang lavish party ni Agamula. And nagustuhan ko rin yung sequencing nila na mixture of present and past. Talagang maiintindihan mo yung story as the story goes. Lesson of this movie, una-una syempre, huwag abusuhin yung money and yung power. Kasi lahat ng actions natin may katumbas na consequence. And of course, karma. Isa sa team dito is yung moral complexity. Alam mo yun, yung alam mo naman na hindi pwede or bawal ang revenge. Hindi mo na alam kung ano yung right and wrong sa posisyon or sa role ni Ate V dito. Alam mo yung sobrang kung ikaw yung biktima. Tapos alam mo na sobrang yaman, powerful, nung babanggain mo. And at the same time, gusto mo makuha yung justice. Idadaan mo sa ibang way. And yun nga, taking revenge. I'm also a licensed Salay Financial Advisor. Natuwa ako dahil tackle siya dito. So, dahil yung si Ate V dito, namatayan siya, na-mention dito yung about insurance. Kasi since namatayan si Ate V dito, na-mention ng kaibigan niya sa kanya na pwede niyang gamitin yung insurance coverage niya para sundan siya sa Canada para makapag-cope up since namatayan siya. Pero pinili niya na mag-stay. Nagawa niya yung gusto niyang gawin, which is to take revenge using that. Of course, speaking of life insurance, you can message me. Ito ang aking socials. Message me. Usap tayo regarding insurance. Anyways, overall, itong movie na to, sobrang ganda, sobrang galing. Me, knowing na mahilig ako sa mga suspense and thriller, sada sa akin tong movie na to. And nabitin ako ng malala. Nabitin ako sobra. Kaya sugod dun sa pinakamalapit na sinehan, kung di nyo pa ito napapanood, i-watch nyo na, sobrang ganda. And sobrang worth it talaga. Para sa mga mahihilig sa mga suspense, this is a must-watch movie. So ayun, papanoorin pa natin yung mga ibang MMF movies. Abangan nyo yung review ko on my YouTube channel. And kung nagustuhan nyo itong movie review na natutunan kayo, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone, love you all. Kain na muna kami dito, happy holidays! Cute!